Boxing update mga tol, Ryan Garcia was arrested Saturday for felony vandalism after a Beverly Hills hotel accused him of causing an estimated $15,000 in damages. Dahil sa kalasingan ni Ryan Garcia, nagkaroon tuloy siya ng kaso. Nakasira daw ng halagang $15,000 sa isang hotel. Yung mga ganyang kaso para kay Ryan Garcia, malit lang yan mga tol. Barya-barya na lang yan kay Ryan Garcia, kaya kahit maaresto yan, makakalusot din kagad. Sa ibang banda naman, Naoya Inoue nanood nga po ng boxing sa Amerika. Pinapanood yung mga naglalaban sa featherweight division. Pinanood niya ang laban ni Bruce Carrington. Matapos manalo si Bruce Shushu Warrington, nagbow sa harapan ni Naoya Inoue. Nagbigay naman agad ng paggalang si Inoue at kinawayan niya itong si Bruce Carrington. So nagbabalak na talaga si Inoue na umakyat sa featherweight division. Matapos niya pulbusin si Luis Nery sa super bantamweight, tingin ko wala nang makakalaban na malakas sa super bantamweight. Kaya ang punteriya ngayon ni Inoue, umakyat na lang sa featherweight para makahanap ng mas malakas. So target ni Inoue maging 3 division undisputed. Kaya tinitignan na ni Inoue yung mga potential fights sa featherweight division. Sa ngayon mga tol, si Inoue talaga ang pinakamalakas sa super bantamweight dahil hawak niya ang 4 na belt. Kahit maraming nagsasabi na hindi raw ganun kalakas yung mga nakalaban ni Inoue, still mga tol, undisputed champion pa rin yan. Hindi ka naman maging undisputed kung hindi mo matalo yung mga kasalukuyang champion. Nagkataon lang siguro na hindi ganun kalalakas itong mga champion sa super bantamweight at bantamweight division. O kaya sobrang lakas lang talaga ni Inoue kaya nagmumukhang mahina ang mga kalaban. Kaya sa ngayon si Inoue talaga ang pinakamalakas sa super bantamweight. Abangan natin ang pag-akyat niya sa featherweight kung madadala pa rin ang lakas sa mataas na division. Sa ibang banda naman, matapos i-announce ang posibleng laban ni Pacman kontra Mario Barrios, maraming boxing fans nga po ang hindi naniniwalang matutuloy ang laban. Marami na raw kasing laban si Pacman na hindi natutuloy, katulad kay Buakaw Banchamek, hindi natuloy sa Thailand. Yung laban sana ni Pacman kay Conor Benn, hindi rin natuloy. May mga rason kasi mga tol kung bakit hindi natutuloy ang laban ni Pacman. Katulad sa laban niya kay Conor Benn, nagpositive itong si Conor Benn kaya hindi na pinagbigyan na lalaban muli. Itong laban niya kay Buakaw Banchamek, siguro nagkaroon ng problema sa schedule kaya hindi na natuloy kay Pacman. Pero sabi nga mga tol, magkakaroon ng exhibition si Pacman sa Japan bago niya harapin si Mario Barrios para sa bakanteng WBC belt. So balak na ikasa ang laban na yan bago matapos ang taong 2024.